Balitang-balita po mga kababayan. Nako po, matindi po ito. Nag-react na po at galit na ang isa pong retiradong ex-marine na kabaro ni Orly Gutesa. Dahil po sa bali-balita na gagawin po ng gobyerno ni BBM at ng AFP na yung mga retiradong general ay aalisan ng pensyon. Grabe, mga kababayan. Dahil po nga sa sali sa social media, sa mga pagkokomento na mga negatibo at pagbibigay ng mga double meaning para silaban ang galit ng taong bayan, pagpapakalat ng peking information na ikasisira ng ahensya ng AFP at ng gobyerno, ay maaari daw silang maparusahan at mawalan ng pensyon. Halaka, mga kababayan. Sabi dito, wala ka bang matinong advisor para gawin ang bagay na siya ring magiging katapusan mo? Halaka, mga kababayan. Sinabi po ng AFP kasi na pag-aaralan nila na kung ano daw ang nasusulat sa batas or masumpungan sila na pagsimulan ng away o sigalot at ikasisira ng ahensya. Huwag daw excited. Halaka, mga kababayan, na ito na po. Pakinggan natin si Kuya Ed. Bayan, magandang umaga. Muli, ang Kuya Ed. Comment ko lang sa marami at marami na opisyal at enlisted personnel trying to move the pensions of individual. Nako po. Dahil sa involvement sa panawagan ng Marcos resign. Nako po. Kung may advisor ka man, Nako. 100 times niyong isipin. Dahil ang gagawin niyo ay ang katapusan na ng paglilingkod niyong mga magnanakaw. Ayan, mga kababayan, kung itutuloy daw ng gobyerno ni BBM ito, ay ito na rin ang katapusan ng mga magnanakaw. Ibig sabihin, mga kababayan, pag natanggalan po sila ng pensyon, ay magwawala ang mga men in uniform na dating mga pulis, sundalo, mga marines, mga scout rangers, basta nasa kapulisan ka, sundalo ka man o na men in uniform, pag natanggal ito ay magkakagulo ang Pilipinas. Ayan po sinabi po ng ex-marine na si Kuya Ed TV, na isang marines po ito. Matindi po ito, mga kababayan. So ngayon, puntahan po natin yung ibang mga komento dito. Na ito rin, may matinding banat rin itong si... Ito po, pakinggan nyo po ito. Or covering up illegal actions or covering up illegal actions or ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Or covering up illegal actions. Ito po. Or covering up illegal actions of the Commander-in-Chief. Yan po ang tamang chain of command. When the chain of command starting from the Commander-in-Chief reflects that there are serious issues of criminal acts and illegal and violative of the constitutional authority of the Commander-in-Chief, and aside from that, ang moral integrity niya bilang Commander-in-Chief ay questionable, then there is no sense of following the chain of command when the Commander-in-Chief as the President is involved in the biggest scandal of criminal and plunderous operations against the government budget and public fund
That is the biggest to happen in the last century. Pinakamalaking iskandalo itong kinasasagutan ni Marcos ngayon. Actions or covering up illegal actions of the commander. So yan mga kababayan, napakatindi nito. Si Ka Eric po, na talagang binabas din niya si BBM dito. Sabi naman ng mga komento, malinaw nga po na ginagago ang mga Pilipino at kinakawawa ng bansang Pilipinas. Kala lahat ng tanga ang Pinoy. Nako po. Ito na yung sinasabi kasi mga kababayan eh. Actions or covering up. Diba mga kababayan? Matindi po ito. Public servant ka. Ito si Kuya Ed. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin. Bayan ng Kuya Ed muli. Ito na. Ang post na ito ay para sa... Ito kasi mga kababayan, si Ralph Recto na gusto niyang ipanukala na magdagdag na naman ng tax. Matindi po ito mga kababayan. Itataas na naman daw ang tax para daw po sa health ng mga Pilipino. Sabi ng iba, magtataas ka ng tax, tapos ngayon, makukurap na naman ito. Nako, mga kababayan, matindi po ito. Ibang klase itong si Ralph Recto. Tignan nga po natin. Mga kababayan, matindi talaga tong Ralph na to. Public servant ba yun? Ba't ayaw mautusan? Nagrereklamo kasi kay Senador Bongo, wag daw siyang utusan. Aba! Gunggong na Ralph Recto. Vilma Santos, pakiayos nga itong lintik na itong asawa mo ba? Wala na itong kalaman-laman. Ha? Ini-inform lang na kung ano ang dapat gawin dahil para ibalik ang serbisyo ng PhilHealth sa taong bayan. Aba, putang na, nagyabang pa, Vilma. Darna, nagyabang pa ang putang ina. Nagyabang na wag daw utusan. Tigas ang mukha. Bakit kayo ganyan? Hindi nyo alam na ang sinasahod nyo ay galing sa buwis ng bayan. Pero ang titigas ng mukha ninyo ba? Hutang ina, bakit hindi ang tulad namin ang siyang ilagay ninyo diyan para makapagserbisyo ng tama sa kapakanan ng taong bayan? Hutang ina, Ralph Recto, ikaw ang tunay na isa pang animal na nagpapahirap sa taong bayan. Plus yung buwis na target ninyo. Hutang na hindi nga kayo nakakapagserbisyo ng tama sa taong bayan. Yung need ng taong bayan, hindi nyo nga naibibigay. You did not meet the requirements para pagserbisyuan ang bayan. At buwis pa ngayon ang target ninyo. Kita nyo, gusto kasi ni Ralph Recto na taasan ng buwis ng mga bilihin na naman. Parang hindi ito, parang ang kakapal ng muka. Oy Ralph Recto, ang kapal ng muka mo. Nakita mo na matindi ang korupsyon, itataas mo pa ang tinatawag na buwis ng mga bilihin. Abay, ang tindi ng kakupalan nito. Sabi ni Kuya Ed. Yabang naman talaga ni Recto. Kita nyo po, ating check po natin. Recto. Tataasan ang buwis. Check natin mga kababayan para makita yung sinabi ni Recto. Para malaman natin. Ito po. Sila Ralph Recto, itong sila BBM. I-check nyo po ito mga kababayan. Matindi po itong sinasabi ni Ralph Recto dito na magtataas ang buwis, ang kupal. Guys, kayo humuhugot ng kapal na mukha nyo. Sorry po sa salita, pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Grabe, Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha nitong Recto na ito? Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo Check lang natin mga kababayan ito si Ralph Recto magtataas ang buwis I'm sure that those who have filed the bill have all well intentions. Having said that, at this point in time,
I leave it to Congress. Wait lang mga kababayan, ito magtataas. Oh. Total collection ito. I-check nyo po. I leave it to Yung mga kababayan, ito ang kupal na Ralph Recto na ito, saksakan ng kakupalan. 10%. Grabe. Ang tindi ng kakupalan nito, ano? Napakakapal mo naman, Ralph Recto. Kupal ka. Sobrang kakupalan mo. Yan. Tignan natin mga kababayan. Sobrang kupal ng Recto na ito. Sila Ralph Recto, itong sila BBM, guys, anak ng kayo humuhugot ng kapal na mukha nyo. Sorry po sa salita, pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo. Inaabangan ko rin yan. Tungkol dito po sa mga health Ang kupal din ng Recto na ito, ano? Salamat sa inyo, ikaw ang naging boses namin. Wala na finish na mga kurakot. Kupal ka, Recto. BBM at Ralph Recto, sobrang kupal. Saan kayo kumuhugot ng kapal ng mukha nyo? Sabi ni Ted Filon. Sarap murahin, sabi ni ni Trekes, ni Lau. facilities nito. Pero bago po ito, at ang ating mga importante mga mensahe. Sobrang kupal. Lang, girl, kasi sige. kinikilabutan ako dito sa balitang ito eh. Hindi po naman lahat at ako po'y humihingi ng pangunawa sa Grabe, ano? baka po masyadong masakit na salita, no? Kayo talaga bang sukdulan ng kawalang-ihaan ninyo? Mawalang galang. Grabe mga kababayan, check nga natin sa ibang check nga natin yung magandang Ralph Recto. Check nga natin. Buwis. Check nga natin mga kababayan. Ralph Recto. Tataas. Taas ang buwis. Ang kupal mo naman, Ted Filon. Ang kupal mo naman, Recto. Nakita mo na puro corrupt na, tataas ka pa ng sa sobrang kupal mo. Talaga naman, eto. Check natin. O, check natin ito. Mas malakas po ang signal natin dito. Sa sobrang kupal nitong Recto na ito, nakakahiya. Recto, kupal. Para malaman niya na sobrang kupal. Siyang humuhugot ng kakupalan nitong taong ito. Ito po, mga kababayan, pakinggan po natin si Ted Filon. Talagang sobrang kupal mo. Ito. Hugot ang kapal na mukha nyo. DBM, guys, anak ng kayo humuhugot ang kapal na mukha nyo. Sorry po sa salita, pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo. Ang tindi mga kababayan, Inaabangan ko rin yan Tungkol dito po. Grabe, Recto, ang kupal mo, Ang tindi. Check nga natin yung mga dito ni, ito, check natin, Recto at BBM, ito po. Guys, anak ng kayo humuhugot ang kapal na mukha nyo. O, diba? Sorry po sa salita, pero ito ho coming from the heart. Grabe yung kapal na mukha Saan kayo nila. kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo. Ralph Recto, Ang tindi. itong sila Grabing kupal na mga kababayan, sobrang kapal. DBM, Mga kababayan ko, sobrang kakapal ng mukha nyo talaga. Totoo ang sabi ni garapalan talaga, tignan nyo po. Check nyo po Tama ka Sir Ted. Sabi ni Dulce, garapalan talaga ng mga kupal. Sobra na kayo. Totoo po, Sir Ted. Filon utak ni Ralph Recto, puro VAT. Kung naalala ninyo, siya ang nagtanggal ng regular sa mga trabaho tapos VAT para makulimbat nila. Grabeng kupal ka, Recto.
Basta makapal, matibay. Hindi na kami magbabayad ng tax namin para tigil na mga modus sa mga kupal. Buti pa si Manong Ted matapang magsalita. Pero si Tulfo nananahimik, bakit anong meron? Meron Mr. Tulpok. Noon pa man din si Recto, walang naiambag sa Pilipinas. Simula maging politiko yan, ang bulsa niya, inalagaan niya. Siya din ang nagpapahirap sa mga Pilipino sa mga pagpapatupad sa 12% VAT. Ngayon wala na daw mananakaw, mga buhayang kasamaan sa politiko. Kaibigan na naman, magdagdag na naman ng tax para may manakaw na naman sila. Sobrang kapal ng mukha mo, Recto, kasi binabal lagi ni Vilma Santos por dos. Makakupal talaga, makapal ang mukha sa mga sementong ginagamit. Halaka. Mga kababayan, grabing kupal kasi ni Recto naman. Nagtataas po ng buwis. Grabe talaga. Saan kaya kumukuha ng Saan kaya kumukuha ng kakapalan ng muka? Mga kababayan ko. Matindi itong si Recto na ito. Sa sobrang kapal ng muka. Singkapal na ng bibig ng buhaya. Buhaya din ito. Kung ganon, makapal ang muka, buhaya Sa pa. mga health facilities nito. Pero bago po ito, at ang ating mga importante mga mensahe, ako yung magpapasintabi lang, girl. Kasi sige. kinikilabutan ako dito sa balitang ito eh. Hindi po naman lahat at ako po'y humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. No? Kayo ba'y talaga bang sukdulan ng kawalangihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po, hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? Nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso. Napatawan po mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa. Yung kasalukuyan pong mataas ng buwis, kakataas lang nito eh. Doon po mga kapatid, sa sinasabi nga na matatamis na inumin natin, okay po naman nga sana. Diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw mabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. Diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba para payagan sila Ralph Recto, itong sila DBM guys. May napangandaman. Diba? Sino ba para payagan po ang DOH at PhilHealth Management naghahasain yung halos 90 bilyones na pera natin? Kayo doon sa provision ng GAA, binigyan nyo ng kapangyarihan ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po kung hindi pinahinto ng Supreme Court, naubos na ho sana yung halos 90 billion, di ba? Kita nyo mga kababayan, sobrang kapal ni Recto. Kaya nabanatan ni Ted Filon. Isipin nyo, magtataas na naman ng buwis. Magtataas daw na naman ng buwis si Ralph Recto. Para daw tumaas po ang kita ng gobyerno. Nako po, Recto, hindi ka ba nakakarma sa ginagawa mo, Recto? At mga kasama mo na buhaya sa politika o sa politiko na nasa gobyerno? Ninanakaw nyo ang pera, tas magbibwis ka ng tataas na naman? Grabe naman tong Recto na ito. Kakahiya ito. Tignan nyo po ito mga kababayan. Ayan, tax. Tignan nyo po. Tax increase daw, Ralph Recto. Kupal mo. Sobrang kupal mo ka. Sobrang kapal mo. Number one is to collect Ito po. for next year, I think 4.3 trillion in taxes. Tignan mo, yung pagmumukha pa lang nito, sobrang kupal na mga kababayan.
Tignan nyo ang mukha nito. Sobrang kupal. O tsura pa lang, buhaya na. Nakakakulo ng dugo. Mga kababayan, yan sinasabi ng mga tao. Pagmumukha mo palang rekto, isa ka na sa mga buhaya. Nakita mo yung pagnanakaw sa flood control? Tapos ngayon magtataas ka pa ng buwis. Saan ka kumukuha ng pagkasobrang kapal ng mukha mo? Ayan no. Collect 4.3 trillion in taxes. Grabe naman tong kupal na ito. Retail. Number one is to collect for next year, I think 4.3 trillion in taxes. 3 trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury is about 300 billion. So it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year. So every night when I wake up in the morning, dapat ang nakolekta natin more or less 20 billion to fund all the needs of our people and the requirements of government. So, and Ang kupal mo. Shame on you, Recto, sabi ni Os. Corrupt politician. Ba't nanalo yan? Sino bumoto dyan? Sino ba yung 80-80 na bumoto dito? This idea is to increase taxation, kill the dreams of middle-income earners. Huwag nyo siya utusan to fund all buhaya in the Philippines. I'm not happy at all. Ang ganda ng ngiti pag binabanggit niyang trilyon na para bang napapasaya siya ng increased taxes na napapatupad niya. Sarap ng ngiti kapag binabanggit ang salitang collect. Kailan nyo babayaran ng mga inutang nyo sa World Bank? Baka Mr. Tax Ralph Recto, payakap nga po ng maigpit sa neck gang na purple ka po. Di pa tapos ang korupsyon, nag-iipon na agad sila. Plot twist, hindi makakapasok ang kaban ng bayan sa blockchain. O mga kababayan, ano masasabi nyo kay Ralph Recto na sobrang kupal, sobrang kapal ng muka? Hindi pa natatapos ang issue ng korupsyon. Itataas na naman ng buwis para daw magkaroon ng 4.3 trillion taxes in collection sa sobrang kupal. Bobo! Yun ang sabi ng mga komento. Sobrang kupal mo, Recto. Wala pang napapakulong sa corruption sa flood control. Nagsasuggest ka na naman na taasan ang tax. Wala ka bang pakiramdam, Recto? Nakakakulo ng dugo ito, sabi ni Ted Filon. Sobrang kupal mo, Recto. Ayan mga kababayan ng mga balita. Anong masasabi nyo dito sa sobrang kakupalan ni Recto? Nakakahiya. Hindi pa natatapos ang issue ng flood control ng mga korap. Wala pa napapakulong. Magtataas na naman ng tax collection ng kupal. Yan po ang ating balita. Mabuhay. Salamat po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.